So, ayun, good day sa lahat. So, papunta tayo ngayong Trans Central Highway. Bali nag-ground north ako, tapos doon na tayo exit sa TCH. Yung TCH, sa mga di nakakalam, ito yung parang Marilake ng Cebu. So, ngayon nasa bandang Asturias na tayo. Yung susunod na lungsod sa Balamban, para magkasubukan na rin yung yung angat talaga, yung akyat niya talaga sa bundok. Hindi ganoon kataas yung expectations ko pagdating sa akyatan, kasi as mentioned before, mabigat yung flyball. So yun guys, TCH na tayo, inaabot tayo ng ulan. Medyo konti lang nagra-ride ngayon dito. Kailangan na nating magpambilis konti. Ganun lang yung mabibigay niyang power talaga pag sa bundok yung yung ruta natin. Tamang 70 kph. Tsaka delikado kasi na ulan. May pag-iingat pa rin. Ayan, sa handling okay naman yung niya, cornering. Ngayon paakyat na to, kaya naman mag-overtake, pero yun nga lang, parang medyo persado. Ayan, paakyat na ayan, nararamdaman ko na nagpa-power down na siya, nawawala na siya ng buwelo as expected. Ayun nga, yung niya, yung paakyat niya, na yung mga ganitong klase ng ride, kapos. Ito sa comparison, ito yung walang buwelo na akyat to, yan ang talaga kaya niya. Ito yung mga rides guys, nasa bundok, yung mga nature trip. So expect nyo ganito yung magiging power output niya sa stock, sa stock. Kung papalitan nyo naman ng ibang internals, may room for improvement pa rin naman. Siguro nag-nitpick lang din ako, para lang may makitang cons ba. And ito, sa mga nag-request din, ito yung headlight test. Marami nag-comment nito. In-insert ko na lang para isahan na lang din. Yan yung forma niya, yung daytime running light niya, parang kilay. Tapos na switch off yan siya, may switch sa bandang right, may totally off. Yan, yung auto headlight on. Ito sa may madilim na part tayo, ito sa may looban, check nyo. Yan yung low beam off, low beam, tapos yung high. Maliwanag siya guys sa stock. So personally, parang di ko na masuggest na maglagay pa ng auxiliary. Depende na rin talaga sa inyo, pero as stock, goods na siya, sapat na rin. Nasa sayo na lang din kung magdadagdag ka ng extra ang ilaw. Ito pang isang footage natin sa mga loob-looban to. May konting ilaw galing sa mga poste. Sakto lang naman, malapad yung yung coverage nung ilaw, since yung design niya dalawang headlight na magkahiwalay. I-expect mo talaga na maliwanag. Ayan may part lang na wala masyadong justice due to video quality, tsaka basa yung lens. Ito maambon na dito. Ito yung
part ng looban papunta na sa bahay. Ayan. Overall, satisfied naman ako sa headlight talaga. Pero yung mga malayo yung biyahe, pwede nyo naman lagyan. Yung mga parang laser gun ba yun? Yung maliliit na auxiliary. Pwede naman. Pero for me, okay na to. Anyway, city use ko lang naman to eh. Ayan. Ayan, balik sa highway. Okay lang siya sa singitan. Maliit naman siya eh. Dito talaga siya bumibida. Sa city use talaga siya. Well, again, as advertised, ideal talaga siya sa city or urban setting. So, kanina, yung sa bundok na footage, may part talaga na kinakapos talaga. I have to check pa kung ano talaga yung timbang ng flyball. Tignan natin, baka pwede tayo makisuyo sa mechanic na mantimbang yung flyball. Saka tignan natin kung baka may compatible, di ba? Yung sa akin lang kasi priority ko yung tipid. Since may 300cc naman tayo, so di ko kailangan magmabilis dito. Yung tamang tipid mode lang talaga tong purpose ng pagbili ko nito. And ayun, sa singitan wala namang problema. Napanindigan niya yung pangalan niyang agility kasi napaka-agile niya yung handling. Maganda yung handling ng motor na to. Sa side mirror, sabi ng iba malapad, pero I think depende sanayan din talaga kasi pwede mo naman palitan ng mas maikli ang stem. At ayun, pero ako pag scooter talaga di ako masyadong nagmo-modify, sa totoo lang. So overall okay lang sa akin kahit na sabihin mataas o malapad daw yung side mirror. Sa akin saktuhan lang naman. Sa ibang motor ko nga yung handlebar mismo yung malapad. Okay lang naman, wala namang problema. Kung sanay ka lang din talaga sa traffic, matatansya mo naman na yan. Ito, subukan natin sabayan tong Aerox. City talaga yung yung laro ng motor na to. Kung magra-ride kayo sa parang bundok tulad nun kanina sa PCH or sa inyo dyan sa Luzon, sa Marilake, pag stock lang sinasabi ko kakapusin talaga. So ayun, buti na yung alam nyo na yung i-expect nyo na power. Well, yung iba magaling naman na magtono din ng scooter, so I'm for sure kaya namang setupan ng iba yan. At ayun nga, hindi ko rin kasi talaga priority yung waswasan sa motor na to, since ito lang yung tipid na meron ako. Ito yung pang point to point, hindi ko kasi well, hopefully na summarize ko ng gusto yung yung mga request nyo. At yun. So ayun guys, yun yung mga video na kinompile ko para masagot yung mga ilang request natin sa mga nagdaang comment section. Sana maging satisfactory or satisfied kayo sa examples natin.
kung may additional questions guys, pag-comment na lang. Saka huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you and ride safe.